Sa paanan ng bundok Santor ay may isang maliit na baryo na tila naliligid ng katahimikan at usok mula sa maliliit na kalan. Ang mga kabahayan dito ay gawa sa kawayan, pawid, at pinagtagpi-tagping tabla na para bang ipinanganak mula sa hirap at pagtitiis ng mga nakatira. Sa pinakahuling dulo ng baryo, malapit sa gilid ng matarik na bangin, naroon ang isang bahay na ang dingding ay halos tuyo at pumuputok sa katandaan. Kapag dumarating ang hangin, humihingal at parang umaawit. Isang himig ng pagkupas at pagluha. Doon nakatira ang tatlong magkakapatid. Lyra, 12 taong gulang, panganay at tahimik ang mata, pero mabigat ang bitbit na responsibilidad. Dion, 10 taong gulang, payat ngunit mabilis tumakbo at tila araw-araw ay kumakapit sa pag-asa. At Sima, 8, ang bunsong may maamong mukha at may lungkot na hindi bagay sa edad niya. Wala na ang kanilang ina. Umalis isang gabi habang umuulan. Dala ang balita na may bagong buhay siyang sisimulan sa kabilang bayan. Hindi na siya bumalik. Ang kanilang ama naman, minsan ay matatag na haligi ng tahanan. Tuluyang nalugmok sa bisyo at galit sa sariling kabiguan. Umalis din ito makalipas ang ilang buwan. Iniwan silang tatlo na para bang hindi na niya kayang tingnan ang mga batang umaasa sa kanya. At doon nagsimula ang katahimikan sa bahay na yon. Katahimikang ang ingay ay tanging kumakalam na sikmura, inggit ng kawayan, at pagtibok ng pusong takot na mawalay sa isa't isa. Isang umagang basa ng hamog, "Kuya, ate, gising na kayo," mahinang bulong ni Sima. Habang pilit pinapainit ang mga kamay sa mumunting baga sa kalan, dahan-dahang bumangon si Lyra. Ang buhok niyang mahaba ay tila kumakapit pa sa gabi, at ang mga mata niya ay may bahid ng pagod na hindi kayang itago. Ngunit hindi maaaring magpahina. Siya ang nakatatanda, siya ang kailangang tumayo. "Magluluto na ako ng lugaw," sabi niya. Halos pabulong, dahil kahit ang liwanag ng umaga ay parang may timbang sa kanyang balikat. Si Dion naman ay nag-uunat pa, pero agad ding bumaba sa papag upang tumulong. Nagsibak siya ng kahoy, habang ang mga paa niya ay nanlalamig sa sahig na butas-butas. Ang mga kanilang kalan ay lata lamang ng biskwit na binutasan para damahan ng hangin. Ang bigas ay kapirasong pisngi na halos ayaw pang mabuo bilang lugaw. Ngunit ngumiti pa rin si Dion. "Paglaki ko ate, bibili tayo ng bigas na 1 sako. Yung hindi nauubos." Napahinga ng malalim si Lyra. Hindi man niya masabi ang takot na baka hindi iyon mangyari, hindi niya rin kayang puksain ang pangarap na yon. "Darating din yan," sagot niya, kahit hindi sigurado. Sa eskwelahan, basang tsinelas, butas na bag, at papel na tinulungan pa nilang patuyuin sa sikat ng araw. Pero araw-araw, hindi sila lumiliban. Sila ang mga batang laging nasa huling upuan, laging maaga, pero laging tahimik. Mahina ang baon, ngunit matibay ang loob. "Nag-review ba kayo kagabi?" Tanong ng guro nilang si Ma'am Estrella, isang gurong matandang singbait ng araw sa umaga. "Opo," sabay-sabay nilang sagot. Bagamat ang totoo, halos hindi nila mabuksan ang libro kagabi dahil mas inuna nilang humanap ng pang-ulam. Napansin ni Ma'am Estrella ang mga damit nilang kupas, ang payat na braso, ang mata ni Lyra na tila may laging gustong sabihin pero natatakot. Hindi niya sila tinanong tungkol sa mga magulang nila. Kilala niya ang kwento. Ngunit bawat araw, palihim niyang dinadagdagan ng 1 kutsaritang asukal ang lugaw sa kantina tuwing recess. Para may lakas ang magkakapatid. Isang araw, tinawag niya si Lyra. "Anak, matalino ka. Kung magiging masipag ka, malayo ang mararating mo." Nangingilit ang luha ni Lyra, hindi dahil sa papuri, kundi dahil hindi niya alam kung kaya pa ba niyang abutin ang malayo. Sobrang layo ng kailangan nilang tahakin bago makarating sa kinang ng pag-asa. Pero pinunasan niya ang luha, tipid na ngumiti. "Kakayanin ko po." Gabi-gabing pagtitiis. Sa bawat gabi, nakaupo sila sa isang lumang mesa na halos mabuwal.
Si Dion ay nagbabasa ng librong napulot lang sa tambakan. Si Sima ay nagsusulat ng alpabeto sa likod ng lumang karton. Si Lyra naman ay inuulit-ulit ang aralin. Tinatalo ang antok, gutom, at pangungulila. Minsan ay may biglang hangin na magpapakilos ng pawid sa bubong, parang tinig ng nanay nila. Minsan ay may aso sa labas na kahol ng kahol, parang alaala ng ama. At sa gitna ng katahimikan, iisang tanong ang umuukit sa puso ni Lyra. Hanggang kailan kami ganito? Ngunit bago pa man siya malinlang ng lungkot, tumingin siya sa dalawang kapatid. Dion, nakasimangot habang kinakamot ang tiyan na walang laman. Sima, humihilik ng marahan, yakap-yakap ang lapis na parang laruan. At dun niya nahanap ang sagot. Hanggat kaya ko, hindi ko sila bibitawan. Kinabukasan, naghanda silang muli para sa eskwela. Pareho pa ring mahirap. Pareho pa ring puno ng kakulangan ang buhay. Ngunit may bagong kirot na hindi lang sakit. May halong apoy. Apoy na mababa, mahina, ngunit hindi basta namamatay. Apoy na maaaring maging liwanag. Ang sinag ng araw ay pilit pumapasok sa maliliit na siwang ng dingding ng bahay. Para bang nais itong pumasok at pawiin ang lamig at dilim na nakadikit sa kanilang tahanan. Sa ibabaw ng luma at piyak na mesa, nakahain ang isang kaserolang lugaw. Mas marami ang tubig kaysa bigas. Bilisan niyo na, mahuhuli tayo, sabi ni Lyra, habang maingat na hinahati sa tatlo ang lugaw. Sa bawat sandok, iniisip niya kung paano nito mapupunan ang sikmura ng magkapatid. Kahit alam niyang kulang. Ate, sayo na lang yung sakin, biglang sabi ni Sima. Itinulak ang basyong mangkok. Napakunot ang noo ni Lyra. Bunso, kumain ka. Ikaw pa naman, ang lakas mo maglakad. Mahaba pa ang daan papuntang eskwela. Hindi ako magugutom. Nakangiting sagot ni Sima, pero sumasabay ang paglunok niya sa amoy ng mainit na lugaw. Sumabat si Dion. Ako na ate, sa akin niyo bawasan. Sanay naman natong tiyan ko. Tinapik niya ang sikmura at nagkunwaring mayabang. Pinagmasdan sila ni Lyra. Sa loob-loob niya, gusto niyang sumigaw. Bakit ba kailangan niyong masanay sa gutom? Pero hindi pwedeng marinig ng dalawa ang hinaing niya. Sa bahay na ito, ang kahinaan ay parang basag na bubong. Kapag hindi mo tinakpan, babahain kayo ng problema. Wala nang mag-aalok. Kanya-kanyang mangkok, malinaw? Pinilit niyang ngumiti. Baka sa sobrang galing niyo sa klase, maging presidente pa kayong dalawa balang araw. Eh ate, ikaw? Tanong ni Sima, habang dahan-dahang sumubo. Ako ang magpaplano kung anong kulay ng damit niyong presidente at kung paano kayo hindi mapapagod. Biro niya. Nagtawanan sila kahit sandali. Sa munting halakhak na yon, sandaling nawala ang pait sa kanilang umaga. Mahaba ang daan patungo sa paaralan. Dadaan pa sila sa masukal na damuhan, tatawid sa tulay na kawayan na umiindak sa bawat yabag, at saka aakyat sa mabatong daan. Ang tsinelas ni Dion ay halos mawarat na. Nakatali sa isang tabi gamit ang PC. Si Sima naman nakaapak halos sa lupang tuyo dahil butas ang swelas. Ate, kapag nakagraduate tayo, bibili ako ng sapatos na may ilaw sa gilid. Masiglang kwento ni Sima habang nanginginig ang tsinelas. Anong ilaw? Tanong ni Dion. Yung pag tumatakbo ka, umiilaw. Sagot ni Sima sabay tawa. Di mo na kailangan yon. Kapag nurse ka na o guro, ikaw na ang ilaw. Sabi ni Lyra. Medyo seryoso ang tono na parang hindi siya nagbibiro. Tahimik silang naglakad ng may halong saya. Hanggang sa marinig nila ang hagik-hik ng ilang batang nag-uunahan sa daan. Nakatalikod pa, pero kilalang kilala na ni Dion ang isa. Si Marco, anak ng tindera sa bayan, matalas ang dila at mahilig manukso. Ay, ayan na naman ang mga pulubi, sabi nito. Sabay turo sa kanila. Ang mga kasama niyang bata ay natahimik sandali, saka sumabay sa kanya. Tingnan na niyo yung suot niyan, parang basahan, sabat ng isa pa. Yung bag gusot na, baka amoy daga pa, dagdag ni Marco.
Ramdam ni Lyra ang init na umaakyat sa mukha niya. Humigpit ang hawak niya sa strap ng kanyang lumang bag. Gusto niyang lumingon, gusto niyang kumanta ng masasakit na salita pabalik. Pero pinalunok niya ang lahat. "Huwag na, ate," bulong ni Dion. Ramdam ang tensyon sa kanya. "Masasayang lang laway mo." Ngunit hindi napigilan ni Marco ang sarili. Lumapit siya kay Sima at hinatak ang laylayan ng damit nito. "Oh, bunso, baka magkapera ka pag ibinenta mo tong damit mo sa junk shop." Tawa niya. Natigilan si Sima. Parang biglang lumabo ang paligid. Narinig ni Lyra ang mahina at putol-putol na hininga ng kapatid. "Sobra na yan." Malamig ang boses ni Lyra. Hindi ito sigaw, pero may bigat. "Bitawan mo ang kapatid ko." Tumawa si Marco, pero may bahid ng kaba. Hindi siya sanay na lumaban si Lyra. Ano ngayon? Kayo na nga tong parang..." Hindi na siya nakatapos. Hawak na ni Dion ang kamay ni Marco, mariin pinigilan ito. "Umayos ka." Madiin na, sabi ni Dion. Sandali silang nagtitigan. Si Marco, mas matangkad. Si Dion, mas payat, pero hindi umurong ang tingin. Sa huli, binitiwan ni Marco ang laylayan ni Sima. "Bahala kayo, pulubi pa rin naman kayo." Bulong nito, saka lumakad palayo kasama ang barkada. Tahimik lang ang magkakapatid habang naglalakad. Saka palang kumawala ang hikbi ni Sima nang sila'y medyo malayo na. "Ate, bakit nila tayo tinatawag na pulubi?" Napapikit si Lyra. Napapikit si Dion. "Dahil hindi sila marunong tumingin sa puso." Mahinang sagot ni Lyra. "Ang alam lang nila kung anong nakikita. Pero hindi nila alam kung gaano tayo nagsusumikap." "Pulubi lang tayo sa pera," singit ni Dion. "Pero sa pangarap, mas mayaman pa tayo sa kanila." "Mas mayaman pa?" Tanong ni Sima. Kumikirot ang boses pero may bahid ng pag-asa. "Oh!" sabi ni Lyra. Yakap ang balikat ni Sima. Kasi sila, hindi nila alam ang pakiramdam na magsimula sa wala. Tayo, araw-araw nating nilalabanan yon. Pag tumanda tayo, hindi na natin sila kailangang gantihan. Yung tagumpay natin na lang ang sasagot para sa atin. Pagdating sa paaralan, napansin ni Ma'am Estrella ang namumulang mata ni Sima at ang tikom na bibig ni Dion. Si Lyra naman, pilit na katayo ng tuwid na parang wala lang. "Class, good morning, bati!" Bati ni Ma'am. "Good morning, Ma'am Estrella." Sabay-sabay na sagot ng mga estudyante. Habang nagtuturo, ilang beses napapatingin si Ma'am sa magkakapatid. Nakikita niya kung paanong si Lyra ay sumusulat ng mabilis. Halos kopyahin, pati himig ng bawat salitang binibigkas niya. Si Dion, kunwaring nagdo-drawing, pero sa gilid ng kwaderno ay nakasulat ang mga salitang, "Balang araw, yayaman din kami." Si Sima na may abala sa pagsunod-sulat, pero paminsan-minsan ay napapahawak sa dibdib. Tila kinakausap ang sariling puso. Pag recess, hindi siya agad lumabas ng classroom. Pinatawag niya si Lyra. "Lyra, halika nga anak." Dahan-dahang lumapit ang dalagita. Hawak ang lumang notebook. "Opo, ma'am?" "Napansin ko, parang may mabigat sa iyo ngayon," marahang sabi ni Ma'am Estrella. "May problema ba sa bahay?" Umiling si Lyra. "Wala po, ma'am. Ayos lang po kami." Sinanay na niya ang sarili sa pagsagot ng ganoon. "Ayos lang, kahit hindi." "Sigurado ka?" Tanong muli ng guro, pero hindi niya kinulit ng husto. Alam niyang may mga sugat na hindi agad pwedeng hukayin. "Ganito na lang anak, may ipapakiusap ako sa iyo." Nagulat si Lyra. "Oh? May maliit na programa ang barangay tungkol sa scholar para sa mahihirap pero masisipag na estudyante." Paliwanag ni Ma'am. "Hindi pa college ito ha, pero pwede kayong makatanggap ng mga gamit pang eskwela at pamasahe. Basta mapakita nyo na talagang nagsisikap kayo." Parang biglang lumaki ang mundo ni Lyra sa sandaling yon. "Ma'am, pwede po ba kaming tatlo?" Ngumiti si Ma'am Estrella. "Yan ang isa ko pang sasabihin. Nakita ko kung paano kayo araw-araw pumasok kahit mahirap. Kaya ikaw ang gusto kong maging kinatawan, Lyra.
Ikaw ang magsasalita para sa inyong magkakapatid sa barangay hall. May maliit na interview, tatanungin lang kayo tungkol sa buhay nyo. Biglang bumilis ang tibok ng puso ni Lyra. Magsasalita? Harap sa mga tao? Ikukwento ang hirap namin? Hindi niya alam kung kaya ba niya. Paano kung matulala siya? Paano kung pagtawanan siya? Ma'am, hindi po ba nakakahiya? Bulong niya. Umiling si ma'am. Ang nakakahiya lang anak ay kung may pagkakataon kang magbago ang buhay nyo tapos tinakbuhan mo. Wala kang dapat ikahiya sa pagiging mahirap. Ang mahalaga, hindi kayo sumuko. May mainit na kung ano ang gumulong sa lalamunan ni Lyra. Pinilit niyang hindi umiyak. Kaya ko po ba yon? Tingnan mo nga, sabi ni ma'am, dahan-dahang pinatong ang kamay sa balikat niya. Araw-araw mong pinipilit makatapos ng assignment kahit kulang sa ilaw, kahit kulang sa pagkain. Yung pagsasalita sa harap ng ilang tao, mas madali yon kaysa sa buhay na pinagdadaanan nyo ngayon. Tahimik si Lyra, ngunit sa loob niya, may kumislap na maliit na liwanag, isang piraso ng pag-asang matagal nang natatabunan. Ma'am, kung makakatulong po ito kina Dion at Sima. Tumayo siya ng mas tuwid. Sige po, tatanggapin ko. Kinagabihan, nagtipon silang tatlo sa labas ng bahay. Nakaupo sila sa lumang kahoy na bangko sa ilalim ng poste ng ilaw na malapit sa kanila. Ito na rin ang nagiging lamparang pampaaral nila tuwing gabi. Totoo yan, ate? Halos mapatalon si Dion nang marinig ang tungkol sa eskolar. Magkakaroon tayo ng bagong notebook? Tapos may pamasahe pa? Totoo, sagot ni Lyra. Nakangiting may halong kaba. Pero may kapalit. Kailangan kong humarap sa mga taga-barangay. Ikukwento ko kung bakit namin gustong mag-aral kahit mahirap ang buhay. E di sabihin mo, sabat ni Sima, nakatingala sa gabi. Sabihin mo sa kanila na ayaw na nating ginugutom ang tiyan natin araw-araw. Napatawa si Dion. Sabihin mo rin na gusto kong maging engineer. Tapos magpapatayo ako ng bahay na hindi nilulusutan ng hangin sa gilid. Sabay turo sa kanilang butas-butas na dingding. Ako, ate, dagdag ni Sima, gusto kong maging guro para hindi ako magtuturo sa mga batang gutom. Tinitigan sila ni Lyra. Sa murang edad, marunong nang mangarap ng malaki ang dalawa, pero ang mga pangarap nila laging may laman na alaala ng hirap. Alam nyo, mahinang sabi ni Lyra, noong una, natatakot talaga ako. Pero naisip ko, kung hindi ako lalaban, sino pa ang lalaban para sa atin? Hindi ba pwede si kuya? Biro ni Sima, sabay turo kay Dion. Ayoko, baka maiyak ako sa harap nila. Depensa ni Dion. Pero halata sa boses niyang nagbibiro lang. Ikaw ang pinakamalakas sa atin, ate. Hindi man sa katawan, pero sa loob. Umiling si Lyra at natawa ng mahina. Hindi ako malakas. Pinipilit ko lang. Yun na yun, sagot ni Dion. Yung kaya mong pilitin ang sarili mo kahit pagod ka na? Lakas na yon. Tahimik silang tatlo ng ilang sandali habang pinapanood ang bilog na buwan sa itaas. Sa tahimik na gabing iyon, naririnig nila ang huni ng mga kuliglig, ang marahang ihip ng hangin sa mga puno, at ang malayong tawanan niyan natin ang ibang pamilyang mas may kaya. Gagawa tayo ng pangako, biglang sabi ni Lyra. Napatingin sina Dion at Sima sa kanya. Anong pangako? Tanong ni Sima. Ito, tugon ni Lyra. Sabay abot ng mga kamay nila at pinagdugtong-dugtong sa gitna. Anumang mangyari, hindi tayo susuko sa pag-aaral. Kahit gutom, kahit pagod, kahit may nangaapi. Hindi tayo hihinto hanggat hindi natin natatapos to. Tapos kapag nakapagtapos na tayo, dagdag ni Dion, wala nang Marco-Marco na nanghahamak sa tin. Hindi na natin sila kailangan patulan. Titingala na lang sila sa atin. Ako, wika ni Sima. Kapag guro na ako, hahanapin ko ang mga batang kagaya natin. Bibigyan ko sila ng baon. Napangiti si Lyra kahit may luhang kumawala. Yan na yon. Pangako na ito ha.
Sabay-sabay silang tumango. Pangako, sabi ni Dion. Pangako, sabi ni Sima. Sa gitna ng dilim at kahirapan, 3 munting kamay ang nagtagpo. Walang magulang na humahawak sa kanila ngayon, pero mahigpit ang kapit nila sa isa't isa. At sa gabing iyon, hindi lang sila basta magkakapatid. Sila'y magkakampi sa laban ng buhay. Kinabukasan, maagang nagising si Lyra. Mas maaga pa sa tilaok ng manok sa kabilang bahay. Nag-ayos siya ng damit na pinakamalinis sa lahat. Kahit may mantsa at kupas na ang kulay. Maingat niyang sinuklay ang buhok, hinugasan ang paa, at tiningnan ang sarili sa maliit na basag na salamin. Kayang-kaya mo to, bulong niya sa refleksyon. Lumabas siya ng bahay. Nasa labas na sina Dion at Sima, gising din ng maaga. Ate, ito o. Inabot ni Dion ang isang maliit na papel na pinagtagpi-tagpi. Sinulat ko kagabi. Para hindi mo makalimutan, binasa ni Lyra. Gusto naming mag-aral kasi ayaw na naming maging gutom. Gusto naming makatulong sa iba. Kahit wala kaming magulang sa tabi namin, nandito kami, nagsusumikap pa rin. Hindi perpekto ang baybay, hindi pantay ang sulat. Pero damang-dama ni Lyra ang lakas ng bawat linya. Salamat, Dion, mahina niyang sabi. Yakap niya sa puso ang papel habang sila ay naglalakad papuntang barangay hall. Habang papalapit sila, mas lalo siyang ninenerbiyos. Naririnig niya ang ingay ng mga tao, ang bulungan ng mga opisyal, ang kaluskos ng papel at mga upuan. Pero sa likod niya, naroon sina Dion at Sima. Sige na ate, bulong ni Sima. Isipin mo na lang kami ang kausap mo. Oo nga, dagdag ni Dion. At saka, hindi lang naman para sa atin yan. Para rin sa mga batang tulad natin na walang boses. Huminga ng malalim si Lyra. Isang hakbang, 2, 3. Pumasok siya sa loob ng barangay hall na para bang hindi na lang siya isang batang iniwan, kundi isang batang lumalaban. At sa sandaling iyon, hindi pa niya alam na ang maliit na pagharap na ito, ang magiging unang hakbang ng paglalakbay nilang 3, patungo sa buhay na dati pinapangarap lang nila sa ilalim ng poste ng ilaw. Mabigat ang pinto ng barangay hall, hindi dahil sa kahoy, kundi dahil sa kaba, sa dibdib ni Lyra. Sa loob, may 5 miyembro ng komite, may hawak na papel, may salamin, may ballpen na tila handang humusga sa bawat salita. Sa gilid naman, may ilang kabataan at magulang, wasto ang ayos, may sapatos na bago at buhok na maayos ang pagkakasuklay. Malayo sa simpleng 3 magkakapatid, nakakapasok pa lang. Huminga ng malalim si Lyra. Kaya ko to! Hindi ako para sa kahihiyan. Nandito ako para sa kinabukasan namin. Tahimik ang buong lugar nang lumapit siya sa mikropono. Ramdam niya ang panginginig ng kamay, ang lamig sa palad, ang paggapang ng hiya sa lalamunan. Pero naalala niya ang gutom nila, ang mga gabing nag-aaral sa ilalim ng poste, ang pagtukso ng ibang bata, ang pangungulila sa nanay at tatay. Hindi pwede ang takot. Kamusta po? Ako po si Lyra. Panimula niya, paos at mahina. May ilang nagtitinginan. May humihintay, may nag-aabang kung matitinik ba ang batang ito o tawad na lang sa scholarship ang kailangan. Pinikit niya ang mata, inalala ang papel sa bulsa. Boses ni Dion, ngiti ni Sima, binuksan niya ulit ang bibig. 3 po kaming magkakapatid, mas matatag na. Iniwan po kami ng mga magulang, pero hindi namin iniwan ang pangarap namin. Tahimik, walang kahit sinong kumibo. Gusto po naming mag-aral. Hindi para gumanti. Hindi para ipakita na kaya namin sila. Gusto lang po namin mabuhay ng may direksyon. Kahit lugaw lang ang almusal namin, pumapasok pa rin kami araw-araw. Kahit butas ang tsinelas namin, tinatawid namin ang tulay at daan para makarating sa paaralan. May narinig siyang mahinang bulungan, pero hindi siya tumigil. Hindi po namin kayang bumili ng bagong notebook, sabi niya, kasabay ng pag-ipit ng luha. Pero kaya po naming magsikap.
Kaya po naming mag-aral, kailangan lang namin ng tulong. Hindi po para sa luho, para sa kaalaman, para sa kinabukasan. Bahagyang nanginig ang boses niya sa huling linya. Kung bibigyan niyo po kami ng pagkakataon, pangako naming magkakapatid, hindi po namin sasayangin. Tahimik ang buong hall. Hindi malamig na katahimikan, kundi isang uri ng katahimikan na nagmumula sa paggalang. Unti-unting tinanggal ni Lyra ang kamay sa dibdib, huminga ng malalim, at umatras mula sa mikropono. Nang marinig niya ang mabagal, ngunit tiyak na palakpak, halos bumagsak ang tuhod niya. Unang pumalakpak si Ma'am Estrella, sumunod ang ilang opisyal. Hanggang ang buong barangay hall ay nagkaroon ng alon ng marahang, taos-pusong palakpakan. Hindi man ito sigawan o malakas na suporta, sapat na ito para patunayang may narinig ang mundo. Hindi lang boses ng batang mahirap, kundi paninindigan. Ang galing mo, ate. Halos tumalon si Dion nang lumabas si Lyra sa hall. Parang artista ka doon. Hindi artista, sabat ni Sima. Hero! Napailing si Lyra, pero may ngiti sa labi. Hindi pa tapos, mga kapatid. Interview pa lang yon. Aantayin pa natin kung kami ang pipiliin. Pero narinig ka nila, sagot ni Dion tiyak ang tono. At mararamdaman nila yon, hindi sila bulag sa totoo. Habang naglalakad pa uwi, iba ang lakad nilang tatlo. Hindi gaya ng dati na mabagal at mabigat. Ngayon may tulin, may direksyon. May liwanag na parang araw sa likod nila. Pagdating sa bahay, agad silang nag-aral. Hindi na nila kailangan pilitin ang sarili. Para bang biglang bumigat ang kahulugan ng bawat letra, numero, at pangungusap. Hindi na lang ito takdang aralin. Ito na ang tiket nila palabas ng kahirapan. Si Lyra, nagbasa hanggang hating gabi. Si Dion, nag-practice magsulat ng mas maayos. Si Sima, nag-ensayo ng pagbasa kahit na mamalat na ang boses. At bago sila matulog, tahimik silang naghawak kamay. Isang hakbang na papunta sa pangarap, bulong ni Lyra. At bukas, isa pang hakbang, sagot ni Dion. Hanggang makarating tayo, sabi ni Sima. At sabay silang pumikit, hindi sa gabi, kundi sa isang panaginip na hindi na lang ilusyon. Sumunod na araw, maagang nagising si Lyra. Habang nag-iigib ng tubig, may narinig siyang tumatawag mula sa daan. Lyra, Dion, Sima! Si Kapitan Molino, bihirang pumunta sa bahaging iyon ng baryo. Huminto siya sa tapat ng kanilang bahay, may hawak na kulay dilaw na sobre. Nanigas ang tatlo. Hindi man alam ang laman, ramdam nilang mahalaga ito. Tinawag ako para iparating ang pasya ng komite, sabi ni Kapitan, seryoso ang mukha. Pinag-usapan naming mabuti ang scholarship slots. At, huminga muna siya. Parang sinadya pang patagalin ang segundo. Kayo ang napili. Namilog ang mata ni Lyra. Nabitawan ni Dion ang tabo. Si Sima napaatras at napaupo sa lupa sa gulad. Ano po? Bulong ni Lyra. Inaprubahan ang full school support para sa inyo. Pagpapatuloy ni Kapitan. Notebook, uniforme, allowance, meal assistance. Hindi ito madali. Maraming gusto sana. Pero pinakita nyo sa barangay na handa kayong lumaban para sa kinabukasan. Hindi na napigilan ni Lyra ang luha. Hindi ito luha ng kahinaang dati niyang pilit, itinatago kundi luha ng tagumpay na unti-unting umuusbong. Niyakap niya ang kapatid. Si Dion, umiiyak pero nakangiti. Si Sima, hagulgol na parang ulan sa tag-araw. Maraming salamat po. Nanginginig ang boses ni Lyra. Tango lang ang isinagot ni Kapitan. Hindi niyo utang sa amin yan. Pinaghirapan niyo. Panahon na para kayo naman ang tulungan. Mula noon, nag-iba ang mga araw nila. Pagpasok nila sa eskwela, hindi na bitbit ay lumang bag. May dala silang bagong notebook, lapis, papel. Hindi bago ang tsinelas, pero may baon silang pag-asa. At minsan, pandesal pa. May ilan pa ring nanlalait, pero hindi na masakit tulad ng dati. Si Marco minsan ay tahimik na lang kapag dumaraan sila. Minsan naiinggit, minsan nagtataka.
Pero alam ng magkakapatid hindi ang tingin ng iba ang magtatagumpay para sa kanila. Sila mismo ang huhubog sa kinabukasan nila. At nagsimula ang mas mahirap na yugto ng buhay nila. Hindi na laban sa gutom lamang, kundi laban sa sarili, laban sa pagod, sa pagsuko. Sa bawat gabing pagod ang isip pero kailangan pa ring magbasa. At dito, unti-unting nahubog ang tatlong batang minsan ay nilalamon ng hirap. Ngunit ngayon ay nagsusulat ng sarili nilang kapalaran. Kinagabihan, habang nakaupo ulit sila sa ilalim ng poste ng ilaw, may bitbit na si Dion na isang maliit na lata. "Ano yan?" tanong ni Lyra. "Alkansya," sagot ng bata, malapad ang ngiti. "Para sa kinabukasan natin. Kahit piso-piso lang, lalago rin yan." "Dion, wala nga tayong sobrang pera." Tumalima si Dion. "Hindi pera ang mahalaga ate," sagot niya. "Disiplina. Kahit kaunti, basta araw-araw." Tumango si Lyra. Si Sima naman ay humawak sa lata. "Ako magpipinta nito bukas," sabi niya. "Para makita natin ang pangarap sa labas pa lang." At sa gitna ng katahimikan, narinig nilang muli ang pag-awit ng hangin sa dingding ng bahay. Ngunit iba na ang tunog ngayon. Hindi na puro lungkot at pag-iisa. May halong himig ng simula, himig ng pag-angat, himig ng tatlong batang kumakapit sa pangarap. At doon nagtatapos ang kabanatang ito hindi sa katapusan ng laban, kundi sa pagsiklab ng apoy na magdadala sa kanila sa mas matataas na bundok na tatahakin nila pa lamang. Kabanata 4, ang unang pagkatalo. Lumipas ang ilang buwan. Unti-unti, nasanay na ang magkakapatid sa bagong ritmo ng buhay. May baon na sila sa umaga, may notebook at lapis na hindi kailangan ipagpasalamat sa kalye o basura. At may allowance silang pinaghahati-hatian ng maayos. Parang gumaan ang mundo. Pero hindi ibig sabihin naging madali ang lahat. Dahil sa bawat pag-angat, may bagong pagsubok. Sa bawat tagumpay, may kapalit na pagod at luha. At sa puntong ito, ang pinakamabigat ay dumating hindi sa gutom kundi sa mismong pangarap nila. Isang Lunes ng umaga, inanunsyo ng paaralan ang academic quiz competition. Isang malaking event kung saan pipili ng mga pambato sa math, science, at Filipino. Excited ang mga estudyante, at lalo na si Dion, na kahit payat at medyo pilyo, likas na mabilis ang isip at malikhain sa pag-aanalisa. "Ate, sasali ako." Masiglang wika niya habang naglalakad sila pa uwi. "Totoo?" tanong ni Lyra. Nagulat man pero may tuwa sa mata. "Oo, sabi ni ma'am, ang galing ko raw sa numbers. Kapag nanalo ako, may medal pa, tapos may dagdag points sa scholarship." Napangiti si Lyra, hindi dahil sa medalya o puntos, kundi sa tuwang hindi mabili sa pera. "Kung nanalo ka," dagdag niya, "kunwari mayabang, ako ang unang magyayabang sa buong barangay. Tapos ako," sabay singit ni Sima, "gagawa ng banner. Congrats Dion, ang batang walang suko." Nagtawanan sila. Masaya, magaan, puno ng pag-asa. Hindi nila akalaing darating ang araw na unti-unting makikilala si Lyra sa talino sa pagsusulat, si Dion sa math, at si Sima sa pagbabasa. Unti-unti silang nagkakaroon ng pangalan. Tuwing gabi, si Dion ang huli natutulog. Nasa ilalim siya ng poste ng ilaw, hawak ang bagong librong pinahiram ng guro. Pinipilit niyang intindihin kahit sumasakit ang ulo, kahit lumalamig ang gabi, kahit ang tiyan ay kumakalam. "Kuya, tulog ka na," hikab ni Sima. "Sandali lang, konti na lang to. Gusto ko talagang manalo." Napatingin si Lyra sa kapatid, nakatungo habang nagbabasa, nangingitim ang eye bags, nanginginig ang daliri sa pagod ngunit hindi sumuko. Naluluha siyang tahimik. May takot na baka nasosobrahan si Dion. May takot na baka mapagod ang kapatid at biglang bumigay. Pero paano mo pipigilan ang isang batang kumakapit sa pangarap? Paano mo sasabing tama na kung doon lang siya masaya? Hindi niya kaya. Hindi niya dapat pigilan. Pinahid niya ang mata at bumulong sa hangin. "Lord, bantayan niyo siya.
Huwag niyong hayaan na masira ang loob niyang punong-puno ng apoy. Dumating ang araw na hinihintay. Punong-puno ang covered court. May tarpaulin na may malaking titik. District Academic Quiz Challenge Year-End Round. Iba't ibang paaralan ang naroon. May mayayamang estudyante na kompleto ang gamit, magagarang damit, may baong tubig at pagkain. Si Dion, payat, naka-uniforme pero luma, pero matatag ang tindig. Ate, kinakabahan ako. Bulong niya kay Lyra bago pumasok sa stage. Hinawakan ni Lyra ang balikat niya. Kapag naramdaman mong mahirap, huminga. Nasa likod mo kami. Hindi kailangan perfect. Kailangan lang tapang. Ngumiti si Dion, pilit ngunit totoo. Nagsimula ang laban. Math category, mabilis. Science, mas mabilis. Pero habang tumatagal, nararamdaman ni Dion ang bigat. Sumasakit ulit ang ulo. Lumulabo ang numbers. Parang umiikot ang paligid. Hanggang dumating ang final question sa math. Isang komplikadong word problem na kailangan ng mabilis na computation. Tinignan ni Dion ang papel, pero bago pa man siya makapagsulat ng lamig ang katawan niya. Sa isip niya, kaya ko to, pero naramdaman niya ang panginginig ng kamay. At sa sobrang pressure, kumislap bigla ang tanong na hindi maganda. Paano kung matalo ako? Doon siya bumagsak. Time's up! Hindi niya nasagot. Pangalawa lang ang nakuha ng kanyang team. Nag-iba ang paligid. Tahimik. Malabo. Masikip sa dibdib. Umiiyak si Sima sa upuan. Lyra, nananatiling tuwid pero ramdam ang pagbagsak ng loob. At si Dion, nakatayo sa gitna ng court, hawak ang papel na walang sagot, parang nabura rin ang sarili. Paglabas nila ng court, hindi agad nagsalita si Dion. Tahimik siyang naglakad pa uwi, hindi umiyak pero namumula ang mata. Pagsapit sa bahay, saka lang pumutok ang sakit. Ate, pabulong nanginginig. Akala ko kaya ko. Lumapit si Sima at niyakap siya. Pangalawa ka naman kuya, iyak ni Sima. Ang galing mo na nun. Pero umiling si Dion. Hindi sapat. Gusto ko sana para sa atin. Doon na bumigay ang boses niya. Hindi ko na ipakita ang kaya ko, nabigo ako. At bigla siyang napahagulgol. Halos bumigay ang tuhod, napaupo sa lupa. Lyra, kahit masakit sa kanya, hindi agad niyakap ang kapatid. Hinintay niya muna itong ilabas ang sakit dahil may luha na kailangang umagos para gumaan ang puso. Nang tumigil si Dion, saka siya lumapit. Marahan, tulad ng pagyakap ng ilaw sa gabi. Dion, sabi ni Lyra, malumanay pero matatag. Hindi masama ang talunin. Mas masama kung hindi ka susubukang muli. Tumingala si Dion, nanginginig pa ang mata. Pero matatalo ulit ako. Pwede, sagot ni Lyra. Pero pwede ring manalo ka balang araw. Lahat ng magagaling. Dumaan muna sa talo. Umupo si Sima sa tabi niya at tumango. Kuya, ang mahalaga hindi ka tumigil. Tahimik. May bigat pa rin. Pero sa puso ni Dion, may gumalaw na liit na ilaw. Hindi pa ito liwanag ng tagumpay, ito ang apoy ng pagtatayo ulit. Kinabukasan, nagising si Dion ng hindi tinatawag. Lumabas siya, dala ang notebook. Tahimik siyang umupo sa ilalim ng poste ng ilaw. Nag-aaral. Hindi para bumawi agad sa mundo, kundi para umusbong na dahan-dahan. Lumapit si Lyra, bitbit ang tasa ng mainit na sabaw. Dion? Mahinang tawag niya. Mag-aaral ako ulit. Mas matagal. Mas buo. Sagot agad ng kapatid. Hindi tumitingin. Hindi na dahil gusto kong manalo agad, kundi dahil gusto kong maging handa pag dumating ulit ang pagkakataon. Ngumiti si Lyra. Hindi iyon ngiti ng tagumpay kundi ng matinding pag-asa. At sa lilim ng poste, 3 bata ang muling nagsimula. Dahan-dahan. Masakit man, hindi sila umatras. Dahil minsan kailangan mo munang mabigo para mas matutong lumaban. Lumipas ang ilang linggo matapos ang kompetisyon. Ang sugat ni Dion ay unti-unting natuyo, ngunit ang marka ay hindi nawala. Mas naging tahimik siya sa bawat gabi.
Mas porsigido sa pag-aaral at mas bihira ng magreklamo kahit pagod. Pero unti-unti, may bagong pagbabagong dumarating sa kanilang buhay, isang pagbabagong hindi dala ng swerte, kundi ng pagpupursige. Isang Lunes ng umaga, pinatawag si Lyra ng punong guro sa opisina. "Lyra," sabi nito habang iniabot ang isang sobrang linis at makinis na papel, "pinalad kang mapili para sa Regional Young Writers Camp." Nanlaki ang mata ni Lyra. Parang biglang lumaki ang mundo sa harap niya. "Po? Ako po?" Halos hindi siya makapaniwala. "Oo," sagot ng punong guro. "Na-recommend ka ni Ma'am Estrella dahil sa pagsusulat mo." Sagot ng program ang pagkain, tirahan at training. Pero naputo lang ngiti ni Lyra. "Kailangan mong pumunta sa kabilang bayan, 1 oras mula dito. 3 linggo kang hindi uuwi." Parang nagyelo ang buong katawan niya. 3 linggo? Iiwang mag-isa sina Dion at Sima? Wala silang ina, wala silang ama. Siya ang haligi, siya ang balikat. Paano kung pumalya ang lahat habang wala siya? Pero naroon si Ma'am Estrella, pumasok at ngumiti. "Anak, hindi mo kailangang tanggapin kung hindi mo kaya. Pero bihira ang pagkakataong ganito. Hindi lahat nabibigyan, at kung tatanggapin mo ito," tinapik niya si Lyra sa balikat. "Baka ito ang maging simula ng mas malaki pang bukas para sa inyong tatlo." Hindi agad sumagot si Lyra. Pero sa mata niya, may kumikislap. Liit pero matindi. Hindi lang gutom ang gusto niyang talunin ngayon, kundi ang limitasyon ng mundo. Pag-uwi, dahan-dahan niyang kinuha ang 2 kapatid. "May sasabihin ako sa inyo," mahina niyang simula. At ikinuwento niya ang tungkol sa Young Writers Camp. Habang nagsasalita siya, nakikita niya ang pagbabago ng mukha ni Dion. Mula sa gulat, sa pag-aalala, sa tahimik na pag-iisip. Si Sima naman agad na nalungkot. "Ate, aalis ka? Nang 3 linggo?" "Oo," sagot ni Lyra. "Pero hindi dahil iiwan ko kayo, kundi dahil may pagkakataon na akong matutong mas marami para matulungan ko pa kayo mas mabuti." Tahimik si Dion, hindi umiiyak, hindi nagsasalita. Pero ang tahimik na bata, minsan iyon ang may pinakamaraming tinatagong apoy. "Ate," wika niya sa wakas, mababa ang boses. "Pag umalis ka, kami ni Sima ang bahala dito." Tumingala si Sima, umiiyak pero matapang. "Hindi kami sasandal lagi sa'yo. Kailangan mo rin lumipad." Mas lalo pang napaiyak si Lyra. At doon, sa harap ng lumang dingding at kahoy na upuan, naghawak kamay silang tatlo. Hindi upang kumapit sa takot, kundi upang yakapin ang pagbabago. Nag-iba ang ritmo ng araw. Si Lyra mas madalas sumulat. Gumagawa ng sanaysay, tula, kwento. Pinupuno niya ng salita ang mga papel na parang nilalampasan ng lungkot. Si Dion tahimik na naglilista ng gastos, pinaplano ang pagkain habang wala ang ate. Hindi pwedeng magastos, dapat sapat. Lagi niyang sambit. Si Sima gumagawa ng bitbit na panyo para kay Lyra. Hinahabi gamit ang lumang sinulid at tela galing sa sirang damit. "Ate, para pag malungkot ka, bago ka matulog, hawakan mo to," sabi niya. Pinisil ni Lyra ang munting panyo iyon. Hindi ito mamahalin, hindi maganda. Pero puno ng pagmamahal at sakripisyo. Dumating ang araw ng pagliban niya. Bitbit niya ang isang maliit na bag, ilang notebook, lapis, at ang panyo ni Sima sa bulsa. Sa terminal, yakap-yakap niya ang 2 bata. Hindi niya nasabi lahat, pero nasabi na rin ng puso ang dapat sabihin. "Mag-iingat kayo ha," paulit-ulit niya. "Oo, ate," sagot ni Dion. "Pangako namin, hindi kami magiging pabigat." "Ayokong umiyak," sabi ni Sima. Pero umiyak pa rin. Nang umandar ang jeep, sumunod ang tingin ni Lyra sa kanila. Papaliit, papalayo, hanggang maging 2 munting anino na lamang sa alikabok ng kalsada. At doon niya naramdaman ang bigat sa dibdib. Hindi pala madali ang umalis sa mundo na ikaw ang tumatayong pader.
Pero kailangan niyang itayo ang sarili para mas maitayo rin ang dalawa. Pagdating sa writer's camp, ibang-iba ang lahat. Malinis na kama, malamig ang kwarto, may pagkain sa oras, hindi lugaw na paubos. Mga kabatang marunong magsalita ng Ingles, may bagong sapatos, may sariling cellphone. Si Lyra, nakadamit na luma, hawak ang bag na may kupas na tahi. At doon niya naramdaman ang totoo. Ito ang mundong hindi pantay ang sahig. May nakasapatos. Siya ay nakatsinelas. Pero pareho silang nasa iisang kwarto. At doon nagsimula ang pakiramdam ng pagiging dayuhan. Hindi dahil hindi siya magaling kundi dahil iba siya. Masipag, matalino, ngunit hindi sanay sa mga liwanag, sa malalaking salita, sa mga batang may kayang ngumiti nang hindi nagtatago ng gutom. Pero bago niya masabing hindi siya nababagay, may biglang lumapit na isang dalagitang naka-braided hair at may pinong ngiti. "Hi, Lyra, right?" Tango lang ang naisagot niya. "Ako nga pala si Elijah, roommate kita, writer din." Ngumiti ito, hindi mapanlait, hindi mataas. "Let's do our best together." At sa unang pagkakataon sa bagong lugar, may kamay na hindi niya inaasahang umabot. At tinanggap niya iyon. Habang malayo si Lyra, sa baryo magkakaroon ng araw na hindi sapat ang pagkain. Magkakaroon ng gabing uulan at bubutasin ang bubong. May darating na unos na susubok sa tibay ni Dion at Sima. Samantala kay Lyra matatagpuan niya ang lakas, pero makikilala rin niya ang hiya, inggit at paghambing. Dito magsisimula ang paglaban ng magkapatid sa dalawang magkaibang mundo. Isa sa liwanag na nakakasilaw, isa sa dilim na kailangang tawirin. Sa pagitan nila, tiwala. At iyon ang pinakamataas na bundok. Kabanata 6 ang bahay na wala si Lyra. 3 linggo. Parang maikli sa salita. Pero sa dalawang batang naiwan sa dulo ng baryo, mahaba iyon na parang taon. Pagkaalis ni Lyra, tahimik ang unang gabi. Walang boses na nagpapaalala na, "Tama na ang laro, mag-aral na tayo." Walang kamay na naghahati ng pagkain ng pantay. Walang ate na nagkukumpuni ng butas na damit, nagbabantay sa kaldero, at nagtatakip ng luha sa gabi. Si Dion at Sima, parehong nagsasabing kaya nila. Pero pagdating ng gabi, may lungkot na pilit nilang nilulunok. Sa umaga, sila mismo ang nagluto ng lugaw, nasunog ng kaunti. Mapait, maalat, pero pinilit kainin. "Tama na to," sabi ni Dion. Pilit na nakangiti. Wala namang susuri ngayon. Pero si Sima, tahimik lang. Iba ang lasa ng lugaw kapag walang lambing ng ate. Pagpasok sa eskwela, may ilang nagsimulang magtanong, "Nasaan si Lyra? Hindi na ba siya papasok?" Sabi nila, writer na raw. May tuwa ang balita, pero may kasamang inggit ang ilan. At si Marco nakangisi, "Oh, parang leader niyo wala ha?" sabi nito. "Sino ngayon ang utak sa inyo?" Pinikit ni Dion ang mata. Nag-init ang tenga, pero naalala niya ang pangako. Hindi dapat gumanti. Hindi dapat sumuko. Hindi namin kailangan ng utak. Diretso ang tingin niya. "Kasi meron kaming puso." Tumawa si Marco, pero hindi niya alam ang batang minsang madaling bumigay, ngayon ay unti-unting naging bato. Kinabukasan, dumating ang ulan. Hindi ambon, kundi bagyo. Yumugyog ang bubong ng kanilang bahay, sumingaw ang malamig na hangin sa mga butas ng dingding. Si Dion at Sima nagyakapan sa loob. "Ano gagawin natin, kuya?" Nanginginig si Sima. "Tatakpan ko yung bubong," sabi ni Dion, kahit takot. Umakyat siya sa lumang upuan, bit-bit ang yero at bato. Pero malakas ang hangin, at ang bata maliit pa. Isang pilantik ng hanginisang malakas na hampasat, muntik na siyang matumba. "Sima!" sigaw ni Dion. "Hawakan mo yung upuan!" Kumapit ang bata, nanginginig pero lumalaban. Sabay nila tinakpan ang bubong, kahit nababasa, kahit giniginaw, kahit masakit sa kamay ang yero. Hindi sila humingi ng tulong. Dahil bago umalis si Lyra, sabi ni Dion, "Kaya namin to ate." Kailangan nila itong patunayan.
Habang lumalaban sina Dion sa ulan, si Lyra naman ay nasa loob ng malamig ngunit komportabling dormitoryo. May mainit na sopa sa harap niya. May kumot na hindi butas. May lamparang maliwanag. Pero tahimik ang puso niya. Kinuha niya ang panyo ni Sima. Pinisil. Dahan-dahang tumulo ang luha. Hinahanap niya ang tinig ng bahay na pamilyar. Hinahanap niya ang ingay ni Dion. Ang tawanan ni Sima. Nasa gitna siya ng mundong marangya, pero pakiramdam niya siya ang pinakadayuhan sa lahat. Kinabukasan, pinatawag silang grupo para sa writing challenge. Kailangan gumawa ng sanaysay tungkol sa temang, ano ang tahanan? Nang binasa niya iyon, parang tinamaan ang puso ng kidlat. Pero bago siya makapagsimula, narinig niya ang bulungan ng iba. Si Lyra, galing lang yan sa bukid. Siguro ang essay niya tungkol sa kubo lang. Baka wala siyang maikwento. Mahirap siya, di ba? Sa unang beses, hindi pang-iinsulto ng mga bata sa baryo kundi pangmamaliit ng mga batang may kaya. Masakit na mas malalim. Tahimik ang mga sugat pero matalim. Elijah, ang roommate niya, lumingon. Don't mind them. You're here because you're good, not because you're lucky. Hindi agad sumagot si Lyra. Sa halip, umupo siya sa kanyang lamesa at nagsimulang magsulat. Hindi tungkol sa malaking bahay, hindi tungkol sa masarap na pagkain, hindi tungkol sa magulang. Sinulat niya ang tungkol sa lamig ng gabi sa bahay na butas ang bubong. Ang lugaw na hinahati sa tatlo, ang pangarap na masipag lumaban kahit gutom, at ang pangakong hindi sila bibitawan. Huling linya niya, ang tahanan ay hindi lugar na maganda. Ito ang lugar na kahit umuulan sa loob, may mga taong hindi mo iiwan kahit kailan. Pagkaabot niya ng papel, mabigat ang dibdib niya. Hindi niya alam kung tama ang sinulat niya. Masakit, totoo, hubad na totoo. Pero iyon ang tahanan sa puso niya. Sa baryo, natapos ang bagyo. Basang-basa ang sahig, may tagas sa dingding. Pero nakatayo pa rin ang bahay. At sa gitna ng basang lupa, nakatayo rin sina Dion at si Mapagod. Nilalamig, pero buhay. Kuya, nagawa natin, mahinang sabi ni Sima. Oo, sagot ni Dion. Para kay ate, para sa atin. Hindi nila alam sa ibang lugar. May batang umiiyak dahil hindi niya sila matulungan. May batang nagdarasal na sana, hindi nahihirapan ng dalawa. 3 linggo. 300 pagsubok. Isang pangakong hindi bibitiw. Lumipas ang ilang araw sa writer's camp at habang patuloy na sumasanay si Lyra sa pagsusulat, hindi niya alam na sa baryo, unti-unti nang kumakalansing ang tanikalang mag-uugnay sa tagumpay at problema. Sa bawat segundo na lumalayo siya, mas tumarami ang karanasang hindi niya nakikita at mas lumalalim ang pagsubok sa mga naiwan niya. Sa main hall ng camp, tinawag ang lahat. May mahabang mesa sa harap, may nakatayong mikropono, at may hawak na papel ang coordinator. Ngayong araw, ating i-anunsyo ang top 3 best essays. Mosem si Nis, sabi nito. Tumahimik ang buong lugar. Kumakabog ang dibdib ni Lyra. Hindi niya sinasabing mananalo siya pero umaasa siya. Umaasa siyang makita ang halaga ng boses niyang galing sa lupang malikabo. Pangatlong pwesto iba. Pangalawa, iba rin. Nang binasa ang una, first place Lyra Santos, San Miguel Elementary. Essay title, Tahanan sa Dulo ng Hangin. Nag-angat siya ng tingin. Para siyang naubusan ng hangin. Si Elijah, halos mapatalon sa tuwa. Ngunit ang pinakaunang pumatak na luha ay hindi dahil sa medalya, kundi dahil sa mga salitang sumunod. Ang sanaysay niya'y hindi mansyon, hindi pagkain, hindi magarang buhay kundi tahanang butas ang bubong, pero puno ng pagmamahal. Sa gitna ng kahirapan, may apoy na hindi kayang patayin. Napalakpakan si Lyra. Tumayo siya at lumapit sa harap. Tinanggap niya ang medalya, unang medalya sa buong buhay niya. At sa sandaling iyon, ang batang minsang tinatawag na pulubi ay naririnig na ng maraming tao. Hindi niya alam sa mismong oras na yon. May kumakatok na problema sa pintuan ng kanilang bahay.
Maulan pa rin nang umabot ang isang lalaking pamilyar, ngunit matagal na nilang hindi nakita. Mapayat, madungis, amoy alak, pero may dalang 3 supot ng pagkain. Ang ama nila. Kumatok siya sa pinto ng lumang bahay. Dion ang nagbukas at nanigas. Hindi siya agad nakapagsalita. Hindi siya agad huminga. Anak, basag ang boses ng lalaki. Si Papa ito. Si Sima. Lumapit nang marinig ang pangalan. Malaki ang mata, nanginginig, hindi alam kung lalapit o tatakbo. Bakit? Ngayon? Tanong ni Dion, mabigat ang tono. Hindi panlalait, tanong na puno ng sugat. Huminga ng malalim ang lalaki. Patawad. Ang dami kong mali. Gusto kong bumawi sa inyo. Inabot niya ang supot ng pagkain. Tinapay, delata, noodles. Para kay Dion, mukha itong regalo. Pero parang bitbit ang 1,000 alaala ng gutom, pag-abandona at luha. Si Sima ang unang umiyak. Akala ko, hindi ka na babalik. Niyakap siya ng ama, mahina, parang takot din. Si Dion? Hindi gumalaw. Hindi lumapit. Ang bata na dati naghahanap ng yakap ng magulang ngayon ay marunong nang magtimbang ng sakit. Habang nagdiriwang si Lyra sa camp, biglang lumapit ang staff na may dalang cellphone. Lyra, may tawag sa'yo mula sa barangay. Emergency daw. Tumigas ang dibdib niya. Kinuha niya ang telepono. Sa kabilang dulo, boses ni Ma'am Estrella. Lyra, anak, huwag kang mabigla. Bumalik ang ama mo sa bahay. Parang may dumaga na bato sa dibdib ni Lyra. Si Papa? Hindi niya alam kung tuwa o takot ang naramdaman niya. Oh, pero may halong problema. Hindi siya dumating dahil stable na siya. May balita akong nakaaway niya ulit ang ilang lasenggo sa bayan at mukhang nagtatago siya. Nanlamig ang mga daliri ni Lyra. Paano sina Dion at Sima? Halos bumulwak ang luha. Nasa bahay sila. Pero anak, hindi ko alam kung gaano katagal magiging tahimik ang sitwasyon. Tumigil ang mundo ni Lyra. Ang medalya sa kanyang leg bigla na lamang naging magaan at mabigat sa parehong oras. Totoo bang tagumpay ito? Kung may bagyong naghihintay sa kanyang pagbabalik? Mag-isa si Lyra sa kama, hawak ang medalya sa isang kamay, ang panyo ni Sima sa kabila. Nananalangin, nanginginig, at may 2 lambat na kumakalas sa loob niya. Isa ang pangarap na mas mataas pa, mas malayo. Isa ang pamilya na hindi niya kayang iwan. At doon siya napaiyak ng tahimik. Hindi dahil mahina siya kundi dahil matapang ang puso niyang hindi marunong pumili ng isa lang. Umiiyak siya hindi dahil natalo siya kundi dahil dumating ang tagumpay at pagsubok ng sabay. At sa pagitan noon kailangan niyang mamili. Manatili sa lugar kung saan siya lumalago? O umuwi sa bahay kung saan siya kailangan? Hindi ito simpleng tanong. Ito ang tanong na maaaring magtakda ng kapalaran nilang tatlo. Hindi madaling matulog sa gabing iyon. Si Lyra nakatihaya sa kama ng dormitoryo. Nakatingin sa kisame na hindi butas, hindi tumutulo, hindi nilalamig. Pero ang loob niya, basang-basa ng bagyo. Hawak niya ang medalya sa kanang kamay. Hawak ang panyo ni Sima sa kaliwa. 2 mundo, 2 direksyon. Isang pusong naghihintay pumili. Kinabukasan, habang kumakain ang ibang scholars ng mainit na almusal, hindi makasubo si Lyra. Nasa isip niya kung gising na ba sina Dion at Sima. Kung kumain ba sila? Kung ligtas ba sila kasama ang ama? Habang malayo ang tingin niya, biglang may tumapik sa balikat. Si Elijah. Hindi ka kumakain, sabi nito. Bahagyang nakakunot ang noo. Something's wrong? Hindi agad sumagot si Lyra. Tumingin lang sa medalya sa bandeha. Parang hindi ito pagkain, parang bato sa sikmura. Elijah, mahinang tanong niya. Kapag ikaw may medalya pero ang kapatid mo gutom, panalo ka ba talaga? Hindi agad sumagot ang dalagita. Dahan-dahang umupo sa harap niya. Lyra, success isn't always sweet. Sometimes it's sharp like a blade. Yumuko si Elijah. And blades can cut.
others, or you. Napatingin si Lyra sa kanya. Pero hindi ibig sabihin kailangan mong sumuko, dugtong ni Elijah. You just have to decide why you're fighting. Sa kabilang mundo, umuupo si Dion at ang kanilang ama sa maliit na hapag. May pagkain, noodles, tinapay, sardinas. Matagal na nilang hindi nararanasan yon nang walang iniyakan sa gutom. Ngunit may iba ring gutom, hindi ng tiyan, kundi ng tiwala. Anak, gusto ko sanang bumawi sa inyo, sabi ng ama, nangingilid ang mata. Alam kong iniwan ko kayo. Alam kong wala akong karapatang bumalik. Pero, bakit ngayon? Putol ni Dion. Hindi sigaw, pero mabigat na parang bato. Bakit nung naghihingalo kami, wala ka? Bakit nung walang makain, hindi ka namin makita? Bakit nung umalis si ate, saka ka lang dumating? Hindi agad nakasagot ang ama. Humigop lang ng hangin. Parang sinasakal ng mga pangakong hindi niya natupad. Dahil duwag ako. Sagot niya sa huli, mababa, halos pabulong. Nahiya ako sa sarili ko, sa inyo. Pero ngayong mas kaya ko nang bumawi kahit konti, gusto ko sanang magsimula ulit. Sima, tahimik lang, nakayakap sa unan. Gusto niyang maniwala. Gusto niyang magtiwala. Pero ang puso niya, takot pa rin. Ilang araw pa ang lumipas. Mas dumadami ang natututunan ni Lyra. Mas lumalawak ang panaginip niya. Mas dumaraming pinto ang nabubuksan. May lumapit na staff at nagsabi, Lyra, dahil sa pagkapanalo mo, may slot ka para sa National Young Writers Selection. 1-month training. Mas mataas na stage, mas malaking oportunidad. Parang biglang tumigil ang hangin sa paligid. 1 buwan. Mas matagal pang hindi niya makikita sina Dion at Sima. Mas malalim pang pagkakalayo sa baryo. Mas mataas na pangarap, pero mas mabigat ang kapalit. Sa gabing iyon, naglakad si Lyra papuntang balcony ng dorm. Humawak sa bakal. Tumingin sa bituin. Kung tatanggapin ko to, naluluha. Makakatulong ba ako sa kanila? O mas lalayo pa ako? Hindi niya mapigilan. Umiyak siya ng buong puso hindi dahil mahina, kundi dahil masakit magmahal sa dalawang direksyon. Doon, parang narinig niya ang boses ni Dion. Ate, kailangan mo rin lumipad. At ang boses ni Sima, babalik ka naman, di ba? At ang sagot ng puso niya, babalik ako. Pero hindi bilang Lyra na dati. Babalik akong mas matatag, mas may kayang ibigay. Pinahid niya ang luha. Tumayo ng diretso, huminga ng malalim, at sa wakas bumuo siya ng desisyon. Kinabukasan, humingi siya ng pahintulot na tumawag sa baryo. Nang marinig niyang sumagot si Dion, hindi niya napigilan ang panginginig. Kuya, pigil-hikbing tinig niya. Ate! Sagot ni Sima mula sa likod. Miss ka na namin! Umiyak sila sabay-sabay. Walang medalya sa tawag na iyon. Wala ring audience. Walang palakpak. Pero iyon ang pinakamatamis na yakap ng boses na narinig ni Lyra simula nang umalis. Kaya niyo ba dyan? Tanong niya, may takot pa rin. Kaya namin, sagot ni Dion. Pero mas kakayanin namin kung alam naming lumalaban ka. Humigpit ang pagkakahawak ni Lyra sa telepono. Pikit ang mata, buong puso. At doon niya binitawan ang pasya. Magpapatuloy ako. Tahimik sa kabilang dulo. Hindi dahil galit sila kundi dahil naiintindihan nila. Ngumiti si Lyra kahit may luha pa. Hindi ko kayo iiwan. Lalayo ako hindi para mawala, kundi para makabalik na may dalang tagumpay. Pagkababa niya ng telepono, lumakad siya pabalik sa training hall. Hindi na mabigat ang medalya sa leeg. Hindi na sugat ang alaala ng baryo, kundi sandata. Sa pintuan ng hall, huminto siya. Huminga. At pumasok. Hindi bilang batang natatakot, kundi bilang batang handa ng lumipad. Lumipas ang mga araw, at pumasok na si Lyra sa mas mataas na yugto ng Training National Young Writers Preparation. Mas mahirap ang tasks, mas mataas ang standards, at mas masakit ang pressure. Habang tumatalas ang dila ng lapis niya sa Manila,
Sa baryo ay tumatalas din ang pangangailangan, ang responsibilidad at ang limitasyon ng dalawang batang iniwan pansamantala. Si Lyra ginugupit ang takot sa plataporma. Sa national camp, tinawag silang lahat para sa story pitch battle. Bawat finalist kailangang tumayo sa entablado sa harap ng judges mula sa iba't ibang universidad. Nanginginig ang kamay ni Lyra habang hawak ang papel. Ito na ang susunod na hagdan, pero ito rin ang hagdan na madulas kapag kinabahan. Nang tawagin siya, Lyra Santos from San Miguel Elementary. Umangat ang dibdib niya, pero mabigat pa rin ang hininga. Lumapit siya sa harap, hawak ang kwento tungkol sa 3 batang lumalaban sa gutom, ulan, at pangarap. Ngunit bago siya magsimula, may 2 batang babae sa gilid na nagbubulungan. Siya yung galing probinsya. Kaya lang siguro nanalo kasi nakakaawa kwento. Tumama iyon kay Lyra, hindi sa balat kundi sa buto. Pero hindi siya umatras. Sa unang beses, hindi nanginig ang boses niya. Hindi ako nandito dahil nakakaawa ang kwento ko, panimula niya. Nandito ako dahil totoo ito. At ang katotohanan, kahit mahirap, may boses. At doon siya nagsimulang magbasa. Hindi siya sumigaw. Hindi rin siya humina. Pumantay ang lakas ng tinig niya sa tibok ng puso. Ang kahirapan ay hindi kahihiyan. Kahihiyan ang pagsukong hindi sinubukang lumaban. Sa huling linya, tahimik ang hall hindi dahil hindi sila impressed, kundi dahil tumama ang mga salita sa kanila tulad ng alon. Matagumpay si Lyra sa entablado. Pero sa baryo may alon din, pumabangga sa katahimikan. At hindi ito alon ng tagumpay. Gabi noon, at malakas ang ulan. Naubusan ng gas ang kanilang kalan, kaya si Dion ay pumunta sa tindahan para bumili ng mura at konti 1 bote lamang. Kuya, huwag ka nang lumabas, takot ni Sima. Mataas na ang tubig sa kalsada, pero kailangan nilang makakain. At si Dion sanay sa hirap, hindi agad marunong umatras. Saglit lang ako, sagot niya, sabay lakad sa ulan. Hindi niya napansin ang lubid sa gilid ng tulay na kawayan basa, madulas, mapanganib. Hindi pa siya nakakatawid ng biglang nabali ang kawayan. Bumagsak siya sa mababaw ngunit malakas na agos ng tubig, sumabit ang binti sa luma at kalawangin na bakal. Napahiyaw siya. Sima! Sumugod si Sima palabas, umiyak habang tumatakbo sa ulan. Kuya! Sa tulong ng ilang kapitbahay, nahila nila sa putikan ang bata nanginginig, namumutla at may pilat sa binti na dumudugo ng malakas. Pinulupot ng isang matanda ang basahan sa sugat niya. Dapat dalhin sa health center, sigaw ng isa. Pero mahirap ang transportasyon sa oras na yon, baha ang daan, at wala silang sapat pang gastos. Umiiyak si Sima habang nilalagay ang kamay sa mukha ni Dion. Kuya, huwag kang mawalan ng malay. Di ba sabi mo lalaban pa tayo? Saglit dumilat si Dion. Mahina ang boses, pero matalim ang salita. Hindi ako susuko. At pumikit siya, hindi tulog, kundi pagod. Nang matapos ang presentation ni Lyra, lumapit ang coordinator sa kanya. Lyra, may urgent call ka raw. Kinabog ang dibdib niya. Nang dalhin siya sa opisina at iniabot ang telepono boses ni Ma'am Estrella ang sumalubong. Pero iba ang tono ngayon. Puno ng banta. Puno ng pangamba. Lyra! Hindi agad sumunod ang salita. Si Dion, nasaktan? Parang lumamig ang mundo. Parang nabingi siya. Parang nawala ang tunog ng lahat. Paano? Ano nangyari? Nanginginig niyang tanong. Nahulog sa tulay. Malalim ang sugat. Hindi pa alam kung infected. Si Sima ang kasama niya ngayon umiiyak. At ang ama mo hindi sigurado kung matutulungan sila kung lumala. Bumuhos ang luha ni Lyra. Hindi niya mapigil. Naramdaman niyang bumagsak ang medalya sa dibdib niya. Mabigat na parang bato na ayaw humiwalay. Uuwi ako. Agad niyang sagot. Uuwi ako ngayon. Pero bago pa siya makalis, hinawakan siya ni Elijah sa braso. Huwag kang tatakbo ng walang direksyon. Sabi nito, seryoso. Iisipin mo muna,
Kung uuwi ka agad, mawawala sa'yo ang training. Pero kung hindi ka uuwi, baka mapahamak ang kapatid mo. Ilang segundo lang yon pero parang isang taon sa isip niya. Pangarap. O, pamilya. Ang dalawang mundo nakaharap ngayon sa isa't isa. At siya ang nasa gitna ng apoy. Hindi niya alam ang tama. Hindi niya alam kung ano ang higit na mahalaga. Pero alam niyang kailangan niya itong harapin. Kailangan niyang pumili. Hawak pa rin ni Lyra ang telepono, nanginginig ang daliri, nabubulol ang hininga. Sa tenga niya, paulit-ulit ang boses ni Dion mahina, pilit, humihinga sa pagitan ng kirot. Hindi ako susuko. Pero paano kung siya ang kailangan para hindi ito mauwi sa pagkawala? Sa isang haplos ng hangin, napagtanto niyang ang tagumpay ay hindi sukatan ng medalya, kundi ng taong hindi niya kayang ipagpalit. Marahang huminga si Lyra, binuksan ang mata at sinabi sa coordinator, "Uuwi ako." Hindi ito sigaw. Hindi rin ito luha. Ito ay desisyong matatag ugat sa puso, hindi sa takot. "Sigurado ka?" tanong ng guro. Tumango si Lyra. "Hindi ko kayang isulat ang kinabukasan kung mawawala ang dahilan kung bakit ako nagsusulat." Iniwan niya ang medalya sa mesa hindi dahil hindi niya mahalaga, kundi dahil handa siyang bumalik kapag mas kaya na niyang magdala ng dalawa. Pangarap at pamilya. Bago siya umalis, tumakbo si Elijah. May hawak na maliit na sobre. "Para sa'yo," sabi nito. "Kapag handa ka nang bumalik, buksan mo." Ngumiti si Lyra, may nangingilid na luha. "Hinding-hindi ko kakalimutan to. Babalik ako hindi bilang bisita, kundi bilang karapat-dapat." At lumakad siya palabas ng gate. Bitbit ang bag, ang pangarap, at ang bigat ng pag-ibig. Pagdating sa baryo, hindi siya naghintay ng sandali. Tumakbo siya sa madilim na landas, dumaan sa putik, hindi inalintana ang ulan at lamig. Pagbukas niya ng pinto, naroon si Dion, nakaupo sa papag, binti na may benda, namumutla pero gising. Nakita niya si Lyra, at dun umiyak ang mata ng batang minsang pilit nagtatapang. "Ate?" Hindi kailangan ng mahabang salita. Sa isang yakap, bumagsak ang lahat ng pangamba. "Pasensya," bulong ni Dion nanginginig. "Hindi ko kinaya mag-isa." Hinaplos ni Lyra ang likod niya. "Kuya, hindi mo kailangang kayanin mag-isa. Pero proud ako dahil sinubukan mo, lumaban ka." Lumapit si Sima, yakap sila dalawa. Maliit, basa, nanginginig pero kumpleto. At ang ama nila? Nakatayo sa pintuan, namumula ang mata, pinupunasan ang mukha. "Salamat anak." Nanginginig ang boses. "Binigyan mo ako ng pagkakataong makita ulit ang mga anak ko." Hindi agad lumapit si Lyra. Pero hindi rin siya umatras. "Kilala kita bilang taong umalis," sabi niya. Diretso. Pero binibigyan kita ng pagkakataong maging taong bumabalik. Tahimik ang ama pero ang tahimik na iyon ay penitensya at pag-asa. Sa mga susunod na araw, hindi agad naging madali. May gabi pa ring may luha. May araw na kulang ang ulam. May oras na bumabalik ang alaala ng gutom at kawalan. Ngunit may bago ring bagay. May ama nang nagtatayo ng tulay na bumagsak. May kuya nang hindi sumusuko kahit may pilat. May bunso nang mas marunong magpatawad. At may ate nang nagbalik, hindi para umatras, kundi para humakbang kasama nila. Isang gabi, bago sila matulog, binuksan ni Lyra ang sobre mula kay Elijah. Nakasulat sa maliit na papel. Ang manunulat ay hindi nawawala kapag bumalik sa pinagmulan. Siya ang nagdadala ng kwento upang maituloy ito. At sa likod, isang imbitasyon para sa susunod na selection round. Walang petsa ng deadline. Walang pressure. Isang pangakong bukas pa rin ang pinto. Ngumiti si Lyra, pinisilang sobre at tinignan ng kapatid. "Sabay-sabay tayong lalakad," sabi niya. "Hindi kailangan mabilis. Ang mahalaga, hindi tayo hihinto." Sabay-sabay silang pumikit, mas payapa kaysa dati. At ang bahay na dating awit ng hangin, ngayon ay awit ng tatlong pusong umangat,
kasama ang isa pang pusong bumabalik sa kanila. Wakas,